sana mabigyan na nila ako ng complete forgiveness. Kasi ako naman, publicly, nag-apologize naman ako sa kanila eh. Di ba? Kung ano man yung pagkukulang, kung ano man yung naging pagkakamali ko, sana mabigyan naman nila ako ng complete na forgiveness at sana magkaroon ng chance na magkausap kami muli. Ngayon lang kasi na-aware ang mga tao na Valdivia pala Ang family. ang legal name ninyo talaga pong family, including sa mga anak mo kay Marjorie. Yes. Oo. Kasi ang tatay ko, di ba, he's known as Dencio Padilla. Mm-hmm. Pero ang tunay na pangalan ng tatay ko, ang legal name ng tatay ko is Esteban Valdivia. That's why ako, nung pinanganak ako, ang pangalan ko, Dennis Esteban Dominguez Valdivia. So, dalawa pangalan ko kasi yung second name ko, yun yung tunay na pangalan ng tatay ko. So, bali junior nga ako dahil Dennis Esteban Valdivia, ang tatay ko, Esteban Valdivia, pero mas kilala as Dencio Padilla. That's why, nung mag-artista ako nung bata ako, Borgi, nung child actor ako, ang naisipan nilang ipangalan sa akin para madaling matandaan, Dennis Padilla. Isinunod dun sa Dencio Padilla. Which, naging screen name ko na buong karir ko. Dennis Padilla. Which is madaling tandaan kasi. Pero legal name mo na rin yan. Well, meron akong documents na Dennis Padilla. Pero as a city councilor, I was using Dennis Valdivia. So, ang ginawa na lang namin is, so, nakalagay doon, Councilor Dennis Valdivia, aka Dennis Padilla. Para yung mga tao during election, hindi malito. 2014 pa lang, sinubaybay, may startup pa kami noon. 2014 ba yun? 2014, that was 2014. Tama. Na sinubaybayan namin Yes. sa Quezon City. Yes. Na, Oo na nga. talagang in-insist nila na, papapalitan. Papalitan, yes. Tapos, pero ikaw pinaglaban mo. Yes. Yung name na yun. Yes. What happened doon? Well, first of all, kaya naman nagkaroon ng opposition ako noon because both of them, Julia and Claudia, are both minors. I think Julia was only 17, tapos si Claudia was only 15. So, sa akin, parang hindi naman yata priority ng buhay ng mga anak ko na tanggalin yung family name ko. Tsaka parang legal name lang naman yun eh. So, legal name, meron ka namang alias, pwede namang alias Claudia Barreto or Julia Barreto. So, that time. Ngayon, nagkaroon ng they filed a new petition, I think, kung hindi April, I think, last November, 2025. Okay. So, today was supposed to be yung first hearing namin regarding the change of name, yung pagtatanggal ng Valdivia. Pero, according to the clerk of court, na-reset for September. Kasi, di ba, hearing na noon, di ba? Yeah. Tapos, nag-announce si Julia na hindi na raw. Hindi na nga raw. Hindi na rin tiniloy. Hindi na yata. So, na-drop ba yung case na yun? I think so. Actually, ang nag-file lang ngayon, hindi ko alam kung nag-file din si Julia, pero ang nag-file lang yata ngayon, doon sa papers na hawak ko, si Claudia lang. Claudia lang. Oo. Ever since pa si Leon, wala. Wala. So, I assume that they're still using Valdivia, pati sa school documents, sa legal documents. Even Julia. I think so. Hindi ako sure kasi hindi ko nakikita yung legal documents nila. Sabi mo, pabigat ng nararamdaman ko. Yung pag nagpo-post ka ng ganon, anong saktong nararamdaman mo? Kasi parang ang sakit din sa mga tatay pag napapanababasa sa magulang. Yes. It's my way of expressing my feeling kasi alam ko naman na hindi ko sila makakausap. So, by means ng pagpapadala ko ng message sa IG o kaya sa Facebook, yun na lang yung inaasahan ko na sana makarating sa kanila yung message ko. Na yun nga, na basta yung priority ko, yung happiness nyo pa rin. Tsaka gusto ko pa rin, mas maraming blessing pa rin ang dumating sa buhay nyo dahil I'm not getting any younger, so ayoko na mag-keep ng kalungkutan. Ang gusto ko na lang i-keep yung peace na lang, peace. And
Ay siguro sa mga darating na panahon or hindi natin alam kung kailan, sana mabigyan na nila ako ng complete forgiveness. Kasi ako naman, publicly nag-apologize naman ako sa kanila eh. 'Di ba? Kung ano man yung pagkukulang, kung ano man yung naging pagkakamali ko, sana mabigyan naman nila ako ng complete na forgiveness at sana magkaroon ng chance na magkausap kami muli. Siguro bago mag-September para do sa initial hearing, yun lang ang hope and wish ko na sana magkausap kami ni Claudia na kaming dalawa lang para kasi iba yung tina-type mo siya eh. Iba yung nakakausap mo ng personal eh. Kasi siyempre iba yung magkaharap kayo na mata sa mata kayo nagkakausap. You mentioned na sana makausap. Bakit wala ka ng way makausap sila? Dinlock ka ba nila? Hindi naman. Actually, pa nagme-message ako, kunyari Christmas, or gusto ko lang bumati ng birthday, I try pa rin using yung Viber or text. Pero walang reply eh. So, hindi ko alam kung nakakarating o hindi. Kasi, hindi ko alam kung ang sender ba sa Viber, there's a way na malaman natin kung nabasa. Sa Viber, I think the double check, di ba? The double check na violet. Pag nag-violet, ibig sabihin nabasa. So, sa mga huling Viber message ko nitong huli, walang check eh. So, ibig sabihin hindi nabasa. So, sa text din, hindi ko rin alam kung, kasi I think naka-iPhone sila. Diba sa iPhone, meron siyang, sa iPhone, pwede nilang mabasa, pwede nilang makita ang message nang hindi mo alam kung nabasa nila. May ganun ba ang iPhone? Di ba may ganun ang iPhone? So, kaya hindi ko sure. I try to message pero hindi ko sure kung nakarating o hindi. Yung pag-file, sa tingin mo, yung pag-file ni Claudia na yun, ng para change of name last year, naka-trigger yung nangyari sa wedding? Siguro. Siyempre, sumama rin ang loob nila noon eh. So, yung wedding na, di ba, nag-post ako nung mga rant na mali. Kasi, kung hindi ko pinost yung mga nararamdaman ko noon, siguro one step closer na sana ako na makausap sila. Pero dahil doon sa nangyari na yun, na alam kong mali nga dahil nadala ako ng bugso ng damdamin ko, para bang ang pakiramdam ko eh lalo yata silang napalayo. And yun nga, hindi ko alam paano gagamutin yun eh. Kaya yung mahanap ako ng paraan para maka-relay ng messages ko sa kanila. Which is, yun nga, nagtatry ako mag-text or mag-message sa Viber at saka, itong interview na to na sana makarating sa kanila na gusto ko lang sana magkausap kami before dun sa supposed to be initial hearing today na na-move ng September. So, sana magkausap kami. Yung if ever na mag-usap kayo, okay pa rin sa'yo na ituloy nila yung pag-change of name. Oh, yes. Hindi mo na siya i-oppose. Hindi na siguro ako mag-oppose kasi unang-una si Claudia is already married. Di ba? Adult na rin siya. Meron na siyang sariling pamilya. So, kung tatanggalin naman niya yung Valdivia, ang magiging middle name niya, so Claudia Isabel Barreto Valdivia, ano ba yung apelyido na pangasawa niya? Lorenzo. So, siguro kung maalis yung Valdivia, magiging Claudia Isabel Barreto Lorenzo na. Wala na yung Valdivia. Ano eksaktong nararamdaman mo? Kasi nababasa mo rin naman siguro yung comments. Iba-iba eh, di ba? Oo. Halos hati yung mga comments. Actually, nung nagbabasa ako ng mga comments, nakikita ko yung mga comment nung mostly parents. Yung mostly parents, naunawaan nila ako. Pero yung mga bagets, siyempre, daming fans ni Julia, ang daming fans nila Leon, nila Claudia, yun yung galit sa akin. So, naunawaan ko naman kasi, unang-una, siyempre, hindi pa sila parents eh.
hindi mo maita-transfer yung nararamdaman ng magulang dun sa mga bata. Eh. So siguro, pag naging parents na sila balang araw, doon pa lang nila marirealize na kaya pala nagkakaganon si Dennis. Pag naging parents na sila. Yes. Kaya lang mas marami talaga yung galit dahil milyon-milyon ng fans nila Julia. Oh my God. Isipin mo na lang, si Julia I think has about 10 million followers. O 10% na lang noon ang magalit sa akin, 1 million na yun. Nag-file sila November last year. Nalaman ko lang nung dumating sa akin yung invitation from the court na mag-appear today. So, na-receive ko yung mga more or less 2 months ago. Mm-hmm. So, during that time, parang okay ako. Yung accepted, kumbaga parang okay lang na tanggalin na lang nila yung family name ko kung yun yung ipinipetition nila. Kasi ako, paniwala ako, siyempre tayo naman mga magulang, tayo mga parents, di ba? Ang priority natin, yung kaligayahan ng mga anak natin. So, habang palapit na yung hearing which is supposed to be today, parang, ewan ko ba, parang nung una parang magaan yung loob ko. Tapos eventually habang palapit na, parang, oo, parang may heaviness. So, well, last night I prayed, sabi ko, Lord, bigyan mo na lang ako ng peace. Ng peace ng isip, tsaka ng puso. And I realized na ito palang sadness na nararamdaman ko, kung ito'y makapagbibigay ng happiness naman sa aking mga anak, okay na ako. Okay na ako. Dahil number 1, adult na sila pareho. Adult na silang lahat. Nakapag-decide, pwede na sila mag-decide on their own. So, okay na ako ron. Ang gusto ko lang maparating sa kanila na may Valdivia man o wala yung kanilang family name, gusto ko lang malaman nila na mahal ko sila and I'm still here to be a father to them. I'm just a text away or I'm just a call away anytime.